pag-uusapan natin kung nagbabalak kang mag-business dito sa video na to, ano nga ba dapat mong malaman kapag sa business? Like, ano yung best bago ka mag-umpisa mag-business? Kung nagbabalak kang mag-business, ang sagot lang dyan is, first, kailangan mo ng good customer service. Huwag kang mag-alala sa product. Okay? No one is unique nowadays. So, kung mag-iisip ka na kailangan mo mag-provide na unique na product na wala pa sa market is hindi mo kailangan yun. Kasi pwede ka namang imbis na hanapin mo yung unique, gamitin mo yung strategy ng imitation. So, kukunin mo yung product na gumagana na at bumebenta na sa market. Labanan kasi ngayon sa market kapag may business ka, ang kaibahan nun is yung services. Okay? Yun ang kailangan mo i-focus. First, you need a good service. Kahit ano namang product na ibenta mo, basta meron kang magandang service, is paniguradong makakagawa ka ng sales. Next, kung meron ka ng product, second is yung distribution. Kanino mo nga ba i-distribute yung product mo? Kumbaga, ikaw ang magsusupply at kanino mo i-distribute yung product. Like for example, pinaplano mong gumawa ng business na about sa beverages, coffee, milk tea, o mojito, whatever. Then yung naisip mong product is ilalagay mo siya sa plastic can, isisil mo siya, magawa ka ng labeling, okay, label mo. So everything pinoprovide mo na. Kung may product ka at hindi mo siya kayang i-distribute, is mahihirapan kang paikutin yung pera mo. So ngayon, for example nga, meron kang product na beverages na nasa can, and kung pwede mong gawing distribution plan is i-offer mong mag-supply ka ng libre sa mga small businesses like sari-sari store or small supermarket. So kapag nag-offer ka ng free na pagsusupply, hindi ibig sabihin nun hindi ka nakikita. Pare, ang costing ng kada can mo is 15 pesos. Tapos ang benta mo sa product mo is let's say 25. Okay? Pwede nilang tubuan maybe 10 pesos. So, pag sinupply mo sa store nila, sinasabi mo, ito ang 25 ang price nito based on my supply, 25 pesos each can. Okay? Ngayon, kung papayagan mo ako na ilagay yung product ko dyan, pwede mo siyang benta ng 35 pesos. So, kumita sila ng 10 na pesos at let's say na hindi sila naglabas ng puhunan. So, yun yung distribution o yun yung target market mo. Mag-supply, mag-distribute para maagang maubos yung product mo. At every 15 days or week or end of the month, i-double check mo sila, pwede sila ulit mag-reorder, i-double check mo yung stock. Hindi ka nahihirapang mag-distribute ng product mo. Like, hindi ka nahihirapang magbenta. Kasi sila na mismo yung nagbebenta para sa'yo. So next, meron kang good customer service. Ang customer service, meron kang distribution network or plan. Next is kailangan mo ng social media. For example nga, ang business mo is yung about sa beverages dun sa can. So, kailangan mo ng strong social media para mahikayat yung mga small businesses na ayaw mag-provide ng cost pero gusto nila ng product at gusto nilang kumita sila. So, ang kailangan mo is gumawa ka ng content sa social media para ma-cover up yun. Like, parang makita nila. Kasi maraming tao dyan na gustong mag-business pero wala silang puhunan pero gusto nilang kumita at gustong-gusto nilang magbenta. So, problem solving din papasok yun. So, nakapag-provide ka ng solution doon sa problema ng karamihang tao. At nakahanap ka ng taong magbebenta, pero lagi mong tandaan, kung gumagawa ka sa business at nasa business industry ka, dapat lahat yan is may legal permit, may papers na legal, at may contract kang patunay na itong person na to, at dapat may requirements kang hinihingi. Para for sure, kung everything goes up man, at hindi pumunta doon sa, kasi hindi ka kasi pwede mag-trust. Okay? Medyo hindi yung sinuplayan mo ayaw magbigay ng yung stock niya wala. At least may legal rights kang para
ma-actionan yun. Okay? So, social media also kailangan mo yun. Next is strong accounting procedure. Like, dapat meron kang magandang system. Bukod sa pag-order ng mga sinusuplayan mo na let's say libre nga at kailangan lang nila ibenta, pero tumubo ka na doon in reality, right? Ng 10 pesos kasi 15 pesos lang ang puhunan mo. 10 pesos ang kita mo kasi 25 ang sabi mo kung gusto nilang 25 ang benta, pero pwede nilang tubuan yun ng gawin nilang 35. More than 35, depende na lang sa usapan nyo kung more than 35 nila ibibenta. Ang maganda pa doon is napakalat mo yung brand mo. Okay. Next, bakit kailangan mo ng accountant na procedure? Para matrack mo easily yung stocks, yung product mo, at yung income mo. Kasi kung legal, let's say legal lahat yan, legalized, may papers ka, kailangan mo pa rin magbayad ng tax. So, kailangan mo pa rin i-provide yun sa government. Next, lastly, sa business, is kailangan mo ng highly trained sales team. Sa umpisa, kung ikaw lang ang talagang mag-isa or family mo, kailangan i-educate mo sila, i-train mo sila, kumausap ng tao. Bakit ka mo? Kasi ang market mo is yung mga small businesses o yung mga taong gustong magbenta at kumita ng pera. So, kailangan marunong silang kumausap na ganito, papaliwanag sa kanila yung system mo. Na meron akong product, ang presyo nito is 25, pero susuplayan kita ng libre, basta ma-provide mo sa akin yung requirements at meron tayong pinagkasunduan o contract. Okay? So, pwede mo siyang ibenta ng 35, blah blah blah, dapat nandun, at marunong yung mga tao mo, bakit highly trained, na kumumbinsi. Kasi kapag hindi marunong mag-sales talk o kumumbinsi ang tao mo is malabong makakakuha ka ng small businesses o supermarket o small store na susuplayan. So, balik tayo, recall lang tayo ulit. Good customer service, distribution, social media, strong social media present para sa brand visibility at para dumami pa yung store mo, and strong accounting procedure para matrack mo yung cost, expenses, etc. Pati na rin yung sa tax mo, and highly trained sales staff. Kahit base idea lang naman to, kahit mag-umpisa ka sa small businesses, kahit 5 lang kayo. So, yun lang.